Capricorn, hindi ka kailanman naging pinakamalakas ang boses sa silid. Hindi mo kinailangan ang palakpakan ng iba para magpatuloy. Habang ang iba ay puro salita tungkol sa kanilang mga pangarap, tahimik mong itinayo ang sayo, isang ladrilyo bawat hakbang. Pinasan mo ang mga responsibilidad na hindi naman opisyal na ipinagkatiwala sayo. Naging matatag ka dahil wala kang ibang pagpipilian. May mga gabing pagod ka, hindi napapansin, at marahil pakiramdam mo'y nakalimutan ka na. Pero patuloy ka pa rin. Patuloy kang nagtrabaho. Patuloy kang nagsakripisyo. Ang hindi mo namalayan, minamasdan ng universo ang iyong katahimikan. At ngayon, may nagbabago. Ang gantimpala para sa tahimik mong pagtitiis ay hindi na malayo. Capricorn, matagal mo nang nauunawaan ang isang bagay na hindi agad nakikita ng marami, ang tunay na tagumpay ay itinayo sa katahimikan. Habang ang iba ay humahabol sa atensyon, ikaw ay humahabol sa katatagan. Habang ang iba ay naghahanap ng madaliang daan, ikaw ay pumipili ng disiplina. May tahimik na lakas sa loob mo, isang lakas na hindi nangangailangan ng papuri para magpatuloy. Sa maraming paraan, dala mo ang espiritu ng tagapagtaguyod, tagapagtanggol, at ng taong laging tumitingin sa pamatagalan. Lalo na sa kulturang kung saan maaga dumarating ang responsibilidad, natuto kang tumanda ng mas mabilis kaysa sa karamihan. Naging maaasahan ka. Mapagkakatiwalaan. Matatag. Ngunit ang pagiging matatag ay may sariling bigat. May mga sandaling tinatanong mo kung patungo nga ba sa tama ang lahat ng pagsisikap na ito. Kung sulit ba ang bawat sakripisyo. Ang hindi mo pa nakikita, walang kahit ano sa iyong tiniis ang nasayang. Bawat pagkaantala, bawat pagsubok, bawat tahimik na pagsusumikap ay humuhubog ng isang bagay na higit pa sa iyong inaakala. Iyan is panahon ng tahimik ay pagtatayo. May panahon na tumigil ka na sa pagpapaliwanag ng sarili mo, Capricorn. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil napagtanto mong hindi lahat ay makakaunawa sa bigat na pasan mo. Habang ang iba ay abala sa pagdiriwang ng maliliit nilang tagumpay, ikaw ay 5 hakbang nang nauuna sa pagplano. Habang sila'y malayang gumagastos, ikaw ay maingat na kinakalkula ang mga panganib. Habang sila'y mahimbing na natutulog, ikaw ay gising, iniisip ang mga responsibilidad, ang pamilya, ang kinabukasan. Naging ikaw ang matatag, parang kusa na lang. Ang maaasahan. Ang tinatawagan kapag may problema. At ang nakapagtataka, walang nagtanong kung pagod ka na ba. May mga isinakripisyo kang bagay na hindi mo kailanman ikinuwento. Mga oportunidad. Pahinga. Maging ilang relasyon. May mga sandaling gusto mo ring piliin ang sarili mo, mamuhay ng magaan, maging walang alalahanin. Pero may tinig sa loob mo na laging nagsasabing, hindi pa. Pinili mo ang disiplina kaysa ginhawa. Ang pangmatagalang katatagan kaysa panandaliang saya. Pinasan mo ang mga inaasahang hindi nakasulat, ngunit malalim mong naramdaman. May mga taong nagkamali ng pag-unawa sa katahimikan mo. Inakala nilang malayo ka. Malamig. Sobrang seryoso. Hindi nila nakita ang mga bagyong tahimik mong nilalampasan. Hindi nila alam kung ilang beses kang nagduda sa sarili mo pero nagpatuloy ka pa rin. Capricorn, hindi ka walang emosyon. Pinoproseso mo lang ang sakit ng pribado. Hindi mo ipinapakita ang mga laban mo. Tinitis mo sila. At aminin natin, may mga sandali ring kinwestiyon mo ang lahat. Nakita mong mas mabilis umangat ang iba. Nakita mong may mga dumaan sa mas madaling paraan at nagtagumpay pa rin. Naisip mo kung baka sobra ka nang nagpapagod para sa isang bagay na baka hindi naman dumating. Pero kahit may pagdududa, hindi ka tumigil. Kahit may pagkadismaya, hindi ka sumuko. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang landas mo. Hindi ka lang nagtatayo para sa ngayon. Nagtatayo ka ng pundasyon. Naglalatag ka ng mga ladrilyong kayang bumuhat ng bigat sa loob ng maraming taon. Bawat maliit na hakbang na inuulit mo araw-araw, pag-ipon, pagkatuto ng mga kasanayan, pagiging consistent, pagkontrol sa emosyon, tila ba hindi napapansin noon. Pero ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugang walang halaga. Sa katunayan, ang pinakamatitibay na estruktura ay tahimik na itinatayo. Isipin mo ito, ang mga bundok ay nabubuo sa ilalim ng matinding presyon. Ang mga diamante ay nililikha sa kadiliman. At ang mga leader ay hinuhubog sa pamamagitan ng responsibilidad. Hindi ka itinadhana para sa mababaw na tagumpay. Itinadhana ka para sa isang bagay na matatag. Pangmatagalan. Isang bagay na hindi madaling maagaw.
Ang panahong ito ng tahimik na pagtatayo ay tila napakatagal dahil inihahanda ka nito para sa higit pa sa simpleng pag-survive. Inihahanda ka nito para sa otoridad. Para sa impluwensya. Para sa buhay na hindi ka na lamang nagtitiis, kundi namumuno. At narito ang katotohanang maaaring hindi mo paganap na nakikita, walang sakripisyong nasayang. Bawat pagkaantala ay nagprotekta sa iyo mula sa hindi matatag. Bawat pagtanggi ay nagbigay ng panibagong direksyon. Bawat pagsubok ay nagpatibay sa tibay mo. Akala mo'y nabubuhay ka lang araw-araw. Pero ang totoo, nagiging hindi ka matitinag. At kapag ang isang tao ay hindi matitinag, hindi siya nababasag sa ilalim ng presyon. Siya'y umaangat higit pa rito. Bakit matagal subukin yan ni Capricorn? Capricorn, natanong mo na ba kung bakit tila mas mahirap ang landas mo kaysa sa iba? Kung bakit walang madaling ibinigay sa'yo? Kung bakit kailangan mong paghirapan ang bawat pulgada ng pag-usad habang ang iba ay parang dumudulas lang pasulong ng walang sagabal? Hindi ito parusa. Paghahanda ito. Hindi sinusubok ng universo ang mahihinang pundasyon. Sinusubok nito ang matitibay. At ikaw, Capricorn, hindi ka nilikha para sa panandalian lang. Nilikha para sa pamana. Kaya mas malalim ang mga aral mo. Mas mabigat. Mas matagal. May mga kaluluwang nakatakdang makaranas ng mabilis na tagumpay, mabilis na pag-angat at mabilis ding pagbagsak. Pero iba ang enerhiya mo. Isa kang earth sign, ikaw ay sumisimbolo ng estruktura, otoridad, pagtitiis. Hindi maaaring ilagay ng universo ang hindi matatag na tagumpay sa mga kamay ng taong nakatakdang mamuno. Kaya ka muna nito pinatitibay. Bawat pagkaantala ay hinahasa ang pasensya mo. Bawat pagkadismaya ay pinapalakas ang kontrol mo sa emosyon. Bawat pagkakataong kailangan mong magsimula muli ay nagtuturo sa iyo ng tibay na hindi mauunawaan ng karamihan. Sinasanay ka. Sinasanay kang humawak ng presyon ng hindi bumibigay. Sinasanay kang magdala ng responsibilidad ng hindi nagrereklamo. Sinasanay kang manatiling nakatuon kahit nawawala ang motibasyon. Karamihan kumikilos lamang kapag inspirado. Pero ikaw, kumikilos ka kahit pagod ka na. Iyan ang bihira. At ang bihira ay laging sinusubok bago itaas. Balikan mo ang mga sandaling pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Na tila walang tunay na nakakaunawa sa bigat na pasan mo. Ang pag-isang iyon ay hindi pag-abandona. Pagpapakinis iyon. Pinilit ka nitong umasa sa sariling lakas imbes na sa panlabas na pagpapatunay. Ginawa ka nitong independyente sa paraang hindi kayang gawin ng marami. Capricorn, hindi ka isinilang para sumunod sa karamihan. Isinilang ka para magtayo ng isang bagay na balang araw ay igagalang ng karamihan. Ang mahabang daan ay hindi senyales na nakalimutan ka. Patunay iyon na maingat kang hinuhubog. Dahan-dahan. May layunin. Dahil kapag dumating ang gantimpala mo, hindi ito magiging marupok. Tutumbas ito sa bigat ng lahat ng tiniis mo. At kung bakit tila mas mahaba ang paglalakbay mo? Simple lang ang sagot, mas malaki ang nakalaan para sa'yo. Iyan punto ng pagbabago. At ngayon, Capricorn, may nagbabago. Hindi ito maingay. Hindi ito dramatiko. Kundi tahimik katulad mo. Maaaring hindi mo agad ito mapansin. Hindi ito darating na may paputok o anunsyo. Magsisimula ito sa maliliit na pagbabago. Isang pag-uusap na kakaiba ang pakiramdam. Isang oportunidad na sa unang tingin ay parang ordinaryo lang. Isang pintuang bumukas nang hindi mo kailangang pilitin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang enerhiyang dala nito ay magiging matatag. Totoo. Maaasahan. Ang bigat na matagal mo ng pasan ay nagsisimula ng magpantay. Sa mahabang panahon, ikaw ang nagtutulak sa lahat pasulong. Ikaw ang puwersa. Ang tagaplano. Ang manggagawa. Ang taong nagpapagalaw ng mga bagay. Ngunit ngayon, ang momentum ay nagsisimula nang salubungin ka sa kalagitnaan. Magsisimula mong maramdaman ang mas kaunting pagtutol. Mas kaunting paghihirap sa mga aspetong dati labis kang pinapagod. Darating ang pagkilala sa mga tahimik na paraan. Ang taong minsang hindi ka napansin ay biglang pahahalagahan ang opinyon mo. May isang may otoridad na makakapansin ng iyong consistency. Maaaring may alok na dumating na sumasalamin sa antas na matagal mo nang tinatahak ng tahimik. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo ito kailangang ipagpilitan.
Dahil ang dumarating ngayon ay nakaayon na sa kung sino ka na. Maaaring magsimulang maging mas matatag ang daloy ng pananalapi. Hindi dahil sa swerte. Hindi dahil sa biglaang himala. Kundi dahil sa pagkakatugma. Tamang panahon. Tamang katuwang. Tamang desisyon na sa wakas ay magbubunga. Ang mga binhing itinanim mo noon ay magsisimula ng magpakita ng paglago. Maaaring balikan mo ang nakaraan at mapagtanto, ang mga pagkaantala pala ay proteksyon para sa sandaling ito. Magkakaroon din ng pagbabago sa paraan ng pagtrato sa iyo ng mga tao. Ang dati nilang inakalang malamig mong presensya ay makikita na ngayon bilang pamumuno. Ang disiplina mong minsang kinwestiyon ay hahangaan. Ang pasensyang hindi nila naunawaan ay igagalang. Capricorn, pumapasok ka sa yugto kung saan nagiging malinaw ang halaga mo. At ang pinakamakapangyarihang bahagi. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para tanggapin ito. Hindi mo kailangang maging mas maingay. Hindi mo kailangang makipagkompetensya. Hindi mo kailangang humabol. Dahil ang puntong ito ng pagbabago ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng sarili. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng gantimpalang matagal ng kinita ng iyong consistency. Sa napakatagal na panahon, nabuhay ka sa survival mode, nagtatayo, nagpoprotekta, nagtitiis. Ngunit ngayon, lumilipat ka sa positioning mode. Pagpuposisyon para sa impluensya. Pagpuposisyon para sa otoridad. Pagpuposisyon para sa isang buhay na hindi na parang paakyat ng paakyat. Ang pag-akyat na matagal mo nang ginagawa ay malapit na sa isang patag na lugar. At mula sa mas mataas na lupang iyon, Capricorn, sa wakas makikita mo kung gaano kalayo na ang narating mo, at kung gaano pa kalayo ang mararating mo. Lilis malakiyag pera beni gantimpala. Capricorn, kapag iniisip mo ang gantimpala, malamang unang pumapasok sa isip mo ang katatagan sa pananalapi. Mas matibay na ipon. Mas ligtas na kinabukasan. Ang kakayahang makahinga ng hindi kinakalkula ang bawat gastusin. At bahagi ng paglalakbay mo ang pera. Pinahahalagahan mo ang seguridad dahil alam mo kung ano ang pakiramdam ng wala nito. Nagsisikap ka dahil ayaw mong manatili sa kawalan ng katiyakan habang buhay. Pero ang paparating sa iyo ay mas malaki kaysa sa mga numero. Ang tunay na gantimpala ay kapayapaan. Iyon ang uri ng kapayapaang nakakatulog ka sa gabi nang hindi inuulit-ulit sa isip ang bawat responsibilidad. Iyon ang paggising sa umaga nang wala ang mabigat na presyon sa dibdib. Iyon ang kaalamang hindi ka na lamang nabubuhay para makaraos, kundi tunay na matatag. Ang gantimpala mo ay kumpiyansa. Hindi mainay na kumpiyansa. Hindi pagmamataas. Kundi tahimik na katiyakan na kakayanin mo ang anumang darating. Ang paniniwala sa sarili na hindi na nangangailangan ng pag-apruba ng iba. Sa napakatagal na panahon, kinwestiyon mo kung sapat ba ang ginagawa mo. Kung sapat ba ang bilis ng pag-usad mo. Kung mapapansin o mapapahalagahan ba ang mga sakripisyo mo. Ngunit ang susunod na yugto ay magtuturo sa iyo ng isang makapangyarihang katotohanan, sapat ka noon pa man. Ang pagkaantala ay hindi patunay na kulang ka. Patunay ito na inihahanda ka. Ang gantimpala mo rin ay respeto. Hindi pilit na respeto. Hindi otoridad na hinihingi. Kundi likas na impluensya. Magsisimulang hanapin ng mga tao ang payo mo. Pahalagahan ang pananaw mo. Kilalanin ang disiplina mo. At hindi mo kailangang ipagsigawan ang mga tagumpay mo, ang katatagan mo ang magsasalita para sa iyo. Higit sa lahat, ang gantimpala mo ay kalayaan. Kalayaan mula sa walang tigil na presyon. Kalayaan mula sa patunay ng sarili. Kalayaan mula sa pakiramdam na nahuhuli ka. Capricorn, hindi mo kailanman hinabol ang luho. Hinabol mo ang seguridad. At ngayon, ang seguridad ay unti-unting nagiging kasaganaan, hindi lang sa pananalapi, kundi sa emosyonal at espiritual na aspeto. At kapag nagsanib ang katatagan at pagpapahalaga sa sarili, doon nagsisimula ang tunay na yaman. Iyan na dapat gawin ng Capricorn ngayon. Capricorn, habang unti-unting nagaganap ang pagbabagong ito, mananatiling disiplina ang pinakamalakas mong sandata, ngunit ngayon, kailangan itong samahan ng kamalayan. Una, manatiling grounded. Kapag nagsimula ng makita ang progreso, maaaring dumating ang tukso na bilisan ang lahat. Matagal mong hinintay ang momentum na ito kaya baka maramdaman mong gusto mong pabilisin ang bawat galaw. Huwag. Ang parehong pasensyang nagtayo ng pundasyon mo ang siyang dapat magprotekta sa pag-angat mo ngayon. Ang mabagal na paglago ang nagpatibay sa mga ugat mo.
Panatilihin mo iyon. Ikalawa, kumilos sa katahimikan. Hindi lahat kailangang may access sa mga plano mo. Hindi lahat dapat makaalam ng susunod mong hakbang. Natutunan mo na ang kapangyarihan ng tahimik na consistency, panatilihin mo ang enerhiyang iyon. Hayaan mong ang resulta ang magsalita ng mas malakas kaysa sa mga anunsyo. Protektahan mo ang mga estratehiya mo. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Ikatlo, iwasan ang labanang may kinalaman sa ego. Habang tumataas ang pagkilala sa iyo, tataas din ang mga projection ng iba. May ilan na maaaring ma-intimidate sa katatagan mo. May ilan na maaaring questionin ang otoridad mo. Huwag kang bumaba sa antas ng pagpapatunay. Hindi mo na kailangan ng validation. Ang kailangan mo ay alignment. At panghuli, tandaan mo ito, ang tagumpay para sa iyo ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na magtatagal. Patuloy mong piliin ang pangmatagalang bisyon kaysa sa panandaliang palakpakan. Dahil ang Capricorn na nakaligtas sa pinakamabibigat na yugto ay siya ngayong Capricorn na papasok sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan, kapag hinawakan ng may kababaang loob, ay nagiging hindi matitinag. Capricorn, kung minsan ay nagduda ka kung may saysay ba ang tahimik mong mga sakripisyo, gawin mo itong kumpirmasyon, may halaga ang lahat ng iyon. Bawat gabing puyat. Bawat emosyon na pinili mong kontrolin. Bawat disiplinadong desisyon kahit walang nakakakita. Walang nasayang. Hindi ka nahuhuli. Inilalagay ka sa tamang posisyon. Naging mas mahaba ang daan dahil mas mataas ang patutunguhan mo. Naging mas mabigat ang presyon dahil mas malaki ang kapasidad mo. At ngayon, habang tahimik na nagaganap ang pagbabagong ito, magsisimula mong makita ang ebidensya ng lahat ng tiniis mo. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakatugma. Hindi mo hinabol ang korona. Nakatuon ka sa trabaho. Hindi ka nanghingi ng pagkilala. Nagtayo ka ng halaga. At dahil doon, ang dumarating sa iyo ngayon ay hindi madaling maagaw. Ang koronang hindi mo kailanman ipinagpilitan ay siya ngayong naghahanap sa iyo. At sa pagkakataong ito, Capricorn, higit ka ng handang isuot ito.